Hello guys, kumusta po ang lahat? Welcome back to my channel. So for today's video is very unforgettable experience. So right now, nandito po ako sa terminal 2 ng domestic airport. So Philippine Airlines po ang ating aeroplano. For today's video, isi-share ko po sa inyo ang aking meron akong overstay ng 19 hours. So nag-stay ako sa Cavite, sa China po. So 18 years bago ako nakabalik doon. So we had a good time. Nag-karaoke at nag-inuman konti. So, ang flight ko supposed to be kanina 5:55. So kagabi sabi ko idlip lang ako ng 1 hour. Tinimer ko yung phone ko na 1 hour. Yun pala, hindi ko napindot yung start. So, hindi nag-work yung timer. Nagantay ako na mag-alarm yung phone ko. Naku guys, pagising ko 7 o'clock na, naiwanan ako ng aeroplano. Anong tawag dyan? Tanje. Naiwanan si madam dahil nakatulog sa upuan. Pero niya ba naman, simula nung Monday, 5 o'clock ako nagising ng Monday. So hanggang Tuesday Wednesday na siya. So parang almost 36 hours wala akong tulog. So nung umidlip ako, natuluyan ng grabe, nakatulog ko ng straight ng 5 hours kasi pagising ko nasita na ng umaga. Kaya nakatry ako ng mabuhay lounge. Dapat sa ano lang yun, nagpa-flight ng business. Kaya, ang economy flight ko ay turn into comfort class. Kaya, wala akong magawa, kundi mag-rebook. So, ganito pala siya guys, kasi ang aking flight is international, galing pa ako ng Dubai. So, ang tendency pala pag mag-rebook ka, there is a penalty. So, may penalty daw na 7,000 according to the ticketing officer. So, bali, ang nabayaran ko po sa aking rebooking ticket is 20,650. Ang sakit sa dibdib guys kasi it's very hard to earn money. I am working as in the house as a domestic helper. Mahirap kumita ng pera, pero sa experiences I don't have any choices, so bayad ako. Kaya okay lang, it's just a money that we can still earn that one. The important is safe pa rin tayo at healthy. Pero sayang, diba? So wala akong choices, hindi. Nag-rebook ako. Tapos wala na kasing available na flight today. Yun lang 1:30. So sa binayaran kong 20,000, yun ay premium. So para siyang comfort premium flight. So para siyang special, parang business. So maka-access po ako dito sa Mabuhay Lounge. Hindi ko akalain na makapasok ako sa ganyan kasi ang nakakapasok lang po dyan ay ang parang siyang business class. So sa binayaran kong 20,000, considered na yun as business class. Kaya sinulit ko guys ang 20,000. Naligo ako doon. At kumain ako ng no limit. Grabe. Ano ba yun? Bakit? Ganun pala ang resulta ng kulang sa tulog, no? Parang mental block pa. Ayan guys. Ang Mabuhay Lounge for comfort class. Dahil sa na-experience kong very bad experience, deserve akong sa comfort class. Ayan. For the first time ever, for 21 years being OFW, ngayon lang ako makatry na makapasok ng comfort class. Dahil
po nakayanan ng 36 hours wala akong tulog. Kaya nandito ako sa Buhay Lounge. Supposed to be this is only for business class. So, dahil na-revoke aking ticket, naiwanan ako ng aeroplano kanina. Sa aking pag-revoke, special ang price. Kaya dito ako sa special lounge. Tawa lang tayo, pera lang yan. At saka, bad experience will give us a good lesson to learn. Nakatulog talaga ako. Biruin nyo. Nagising ako since Monday morning. So, hanggang kanina, so 3 days na wala akong tulog. Kaya sabi ko, idlit lang ako ng 1 hour. Nilagay ko yung phone ko sa timer na 1 hour. Hindi ko pala napindot yung start, kaya hindi nag-work, kaya hindi ko narinig yung alarm. Kaya dito tayo sa loob ng Buhay Lounge business class. Ayan, comfort class. So, iko-comfort ako dahil malaki lumabas sa bulsa. Ayan. Ayan guys, hindi na ito maiwanan. Andyan lang po aking gate sa likod. Gate 6. Kaya andito ako sa charging area dahil 4% na lang ang aking battery. Pero ang tingin ko naman ay nakikinig doon sa nagpe-paging. Ayun, ang sarap ng sana. Pinaset ko kayo mga pictures.